Well, welcome sa Metro. Kung hindi pa tayo nagkakakilala, ang pangalan ko ay Albi. Bahagi ako ng napakagandang team dito sa Favor Church. At kung nanonood kayo online, thank you sa pagsama sa amin. Pero kung narito kayo physically sa Metro, ang pinakamagandang venue ever. Everything. Hallelujah. Welcome. Isa kang real Christian dahil pumunta ka sa church, anuman ang itsura ng venue. Alam nyo yon? Pwede ba tayong mag-hallelujah para sa AC na sinusubukang lumaban ngayon? AC? Say AC, you say hallelujah. AC, hallelujah. Salamat Panginoon. Alam nyo, si Pastor James ay nasa US ngayong araw. Naglilingkod sila sa church ni Pastor Brandon. Sa church kung saan si Pastor Brandon ay nagsalita sa Women's Conference. Ipinapaabot nila ang kanilang pagmamahal sa lahat. Sabi nila, miss na nila ang lahat. No, hindi nila sinabi yon. I mean, kasinungalingan yon, pero nakuha nyo ang punto ko. Alam nyo, kaya naman ako ang narito ngayong araw. Pero Pastor James at Kate, miss na namin kayo. Thank you para sa pagkakataong ito na maibigay ang salita ngayong umaga. At kahit sino rito. Speaking of real Christians, sino rito ang nakakaalam na hindi ka isang tunay na organization or isang business kung hindi kayo nagti-team building? Sino ang sumasang-ayon sa akin? Sino rito ang nakasama na sa mga team building dati? Come on, itaas ang kamay. Okay? At yung mga hindi nagtaas ng kamay ay malamang work from home, malamang nagti-team building sila. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yon. Siguro naglalaro ng mga Zoom games. Alam ko, so sa isang church, dahil kami ay isang tunay na organization, nagti-team building din kami taon-taon dito sa Manila. Meron tayong 40 plus na staff. At meron pa tayong marami mula sa Brisbane at Seoul, South Korea. Kaya taon-taon nagtitipon kami rito sa Manila at pumupunta kami sa labas ng bayan at nagti-team building, 'di ba? So sa isang church, hindi lang natin ipinagdiriwang ang nakaraan, kundi inihahanda rin natin ang hinaharap. Kaya ang tawag namin sa aming team building ay staff advance dahil nagpaplano rin tayo para sa hinaharap. So, nung 2023, naalala ko na pumunta kami sa resort na ito sa Anilao, Batangas. Sino rito ang nakapunta na sa Anilao, Batangas dati? So pumunta kami sa beach at hindi ko alam sa inyo, pero kung ang inyong mga team building ay nangyayari sa isang beach setup, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Alinman sa ang team nyo ay mag-banana boat ride, may mga banana boaters ba rito? O kung medyo mas extreme ka, pupunta ka talaga sa isang island hopping. At naramdaman lang namin bilang isang team na, hindi kami mahina. Kaya hindi kami nag-banana boat. Gaya ng nagpunta kami dahil meron kaming malakas na faith kay Jesus na anuman ang mangyari, He is in aiming boat. So 2023, nagpunta kami sa aming island hopping. At alam nyo, randomly nilang ina-assign ang mga tao mula sa, hindi ko alam kung paano sila nag-assign ng mga tao sa bawat bangka. So dati akong nahihirapan at still like nahihirapan sa comparison, pero sinusubukan kong sabihin ang kwento ng hindi nagkukumpara mula sa aming bangka papunta sa kabilang bangka. Pero sa bangka ko. Kasama ko ang sarili ko na lumaki sa Bulacan, na lumaki na walang swimming pool. Ang asawa ko ay kasama namin sa bangka. Lumaki siya sa mga bundok kaya nakakalangoy kami sa pool, pero hindi sa ocean. So gaya ng excited kaming makita ang aming mga boatmates. Gusto nyo bang makilala ang aming mga boatmates? So mayroon tayong ang aming kaibig-ibig. Tita Lori, na bahagi ng ating season group na bago lang ang kanyang eyelashes extension nung mga nakaraang araw na amazing talaga. Handa siya para sa island hopping. Amazing. Mahal namin ang aming season group at ang susunod naming boatmate ay si Tito Velarde. Tito, Loris, husband, na bahagi rin ng ating season group at ang dalawa pang iba ay ang iconic na si Joel Calao. Na, bahagi rin ng ating season team. Last but not least, hindi huli. Mayroon tayong iconic na dalawang Melba wears. Prada. You know si Pastor Melba Calao na nasa bangka ko rin? Come on, pag-usapan natin ang pinaka-iconic na boat ride ever. Ito na yon. Mahal namin ang season group, pero hindi ako gaanong komportable sa aming bangka. Well, sa kabilang banda, ang bangka na ito ay kasama si Pastor Chris Ayton, na noon at hanggang ngayon ay isang mahusay na sailor. Hindi ako nagbibiro, mahusay talaga siyang sailor. Gaya ng nag-practice siya, nag-enjoy siya sa tubig. Alam nyo, kung nasa Titanic siya, talagang mabubuhay siya sa Titanic. Sila ni Pastor Beverly, gaya ng, "Oh, I love you, Bev."
So, I mean, hindi ko binayaran ito, kaya hindi ko kailangan ng oras para sa comparison o selos tungkol sa aming bangka. Sino ang mas magaling? Ang bangka namin ay ang season group, ang sa inyo ay ang experience, pero ang sa amin ay season group. So naging masaya ito hanggang sa hindi na naging masaya. Naglalaro kami ng snorkeling, nag-e-enjoy kami sa ocean, tumitingin kami sa mga giant clams. Alam nyo, yung mga pagong at bigla na lang, storm. Pagkatapos ay pinilit kaming bumalik dahil may mga maiitim na ulap, may mga malalakas na hangin, at sa totoo lang, ang mga alon ay medyo crazy at nakakatakot sa parehong pagkakataon. So, hallelujah, everything. So bumalik kami. I kid you not, ang aming bangka. Ito yung paraan. So ito yung aming wooden boat. At para sa mga foreigners dito, ang mga bangka rito sa Pilipinas ay iba sa inyong bansa. Ang sa amin ay parang DIY na wooden boat. Hindi ito gaya ng yacht o yate. Alam nyo, ito ay isang wooden boat. So nandito kami, ipinapangako ko sa inyo, ito ang aming bangka. At pagkatapos, ang malaking alon ay ilalagay ang bangka namin dito. At pagkatapos, alam nyo kung ano, mababagsak tayo rito sa ibaba. Siguro, hindi ko alam, 5, 7 metro, at hindi ko alam sa inyo, medyo nakakatakot yun, talagang nakakatakot yun. Kaya dahan-dahan kaming nagsuot ng aming mga life jackets. Tita Melba, nagsimula kami, kinakanta ang panalangin. At ang pinaka-iconic, si Tita Lori, na tinatakpan ang kanyang buong mukha. Hindi ako sigurado kung natatakot siya o ayaw niya ring mawala ang kanyang eyelashes, alinman sa dalawa. Kapag nakarating tayo sa langit, makukuha ko ang sagot sa tanong na yan. Kaya galit na galit kami, takot, anxious, fearful, at nagtatanong, God is, sabi niya, Lord. Well, sa kabilang panig ng kabilang bangka, makikita natin si Pastor Chris at ang mga Aussie guys na malamang ay natutong lumangoy nung bata pa sila dahil meron silang freaking pool sa kanilang public school. Sila ay nag-e-enjoy sa mga alon, malamang ay sumasayaw pa sila. Really? Nag-e-enjoy sila. Payapa sila tungkol doon. Sila ay literal na genuinely nag-e-enjoy. Ito ang tanong. Ito ang bagay. Parehong tubig, parehong alon, parehong wooden boat, pero magkaibang responses. Dahil ang maaari nating matutunan mula sa kwentong iyon ay mahalaga kung sino ang nasa iyong bangka. Mahalaga kung sino ang nasa iyong bangka. Come on, tapikin mo ang tao sa tabi mo at sabihin lang sa kanila na mahalaga kung sino ang nasa iyong bangka. So, ang title ng aking sermon ngayong araw ay He is in my boat. At magbabasa tayo mula sa Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27. Ready na ba kayo? Let's go. At nang sumakay siya sa bangka, ang kanyang mga alagad ay sumunod sa kanya. And darito nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa dagat, kaya ang bangka ay halos mapuno na ng mga alon. Ngunit si Jesus ay natutulog, at sila ay pumunta at ginising siya na sinasabi, "Iligtas niyo kami, Panginoon, kami ay mamamatay na." At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot o kayong may maliit na pananampalataya?" Pagkatapos ay tumayo siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat. At nagkaroon ng isang malaking katahimikan at ang tao ay namangha na sinasabi, "Anong uri ng tao ito na pati ang mga hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Let's pray. Lord, thank you para sa oras na ito. Thank you para sa Sunday na ito. God, nagpapasalamat ako. Tulungan niyo kaming ihanda ang aming lupa. Lord God, tulungan niyo kaming maging isang mabuting lupa ngayong araw. Lord God, at dalangin ko na makakuha tayo ng isang o dalawang bagay mula sa sermon na ito. Lord God, at dalangin ko, Father, na magsalita kayo sa amin, Lord God, at aming ipapaalala. Ipapaalala namin sa aming sarili, Lord God, na kayo ay nasa aming bangka. In Jesus' name, we pray. Amen at amen. So maglalagay ako ng 3 kaisipan mula sa kwento at point number 1 para sa mga hindi nagno-notes dahil Jesus, take notes para sa mga nagno-notes. Kapag nandoon na tayo sa mga pinto ng langit. Pwede ko bang makita ang inyong mga notes? No. Hindi yun biblical. Huwag niyo akong i-quote sa point na yan. Number 1, ang mga bagyo ay bahagi ng aking journey. Wala nang ibang bansa sa buong mundo
ang mas nakakaalam sa mga bagyo kundi ang bansa, ang dakilang bansa ng Pilipinas. Sa ating bansa, malamang ay nakakaranas tayo ng 20 plus na mga bagyo. Meron pa nang tayong pangantong gano'n para matamalan mula A, B, C hanggang Z sa ating mga bagyo. Kaya naiintindihan natin ang mga bagyo. Talaga, bahagi ito ng ating mga buhay. Tinatawag pa nga natin ang city na Baguio. Ganun natin alam na ang mga bagyo ay totoo sa ating mga buhay. Kung hindi nyo nakuha ang joke, ChatGPT nyo yan. Pero ilan sa inyo ang nakakaalala? Gaya ng iba't ibang super typhoons, Typhoon Yolanda, sino rito? Typhoon Odette, Typhoon Yolanda. Ano pa? Pablo, Ondoy. At kung maaalala natin, at maaari nating i-associate ang mga pangalan at salita sa mga super typhoons na yon, ano ang naaalala nyo? Flooding disaster, mga flood control projects na hindi gumana, evacuation, walang pagkain, walang kuryente, mga taong nalulunod. You know, tuwing nakikita ko ang mga salitang ito, Yolanda, Odette, ang aking mental picture agad ay ang mga taong nananatili sa bubong ng kanilang bahay. Nakuha niyo ba ang picture na yan? Gaya ng mga taong sinasagip ng mga helicopter. At alam niyo kung ano, napakalungkot. Alam niyo na nangyayari ito hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses, kundi nangyari ng maraming beses. At sa ating bansa, ang ating bansa, pero minsan, kasama niyo ba ako? Napakaling hirap mahalin ang bansang ito. Pero iyon ang tunay na pag-ibig, hindi ka sumusuko. You know, ano ba ito? Disasters, itong bagyo, tayong mga Pilipino na nag-uusap bilang mga Pilipino. Ito ang resulta ng mga disasters. Niwangwagi ka bagyong yung ay dahil sa atin, kaya nagiging masyado tayong resilient. Sino ang kasama ko? Narinig nyo na ba ang term na yan ang mga Pilipino ay mga resilient na tao? Pero minsan pumupunta tayo sa kabilang extreme na nagiging masyado tayong resilient, na iniisip natin na kaya nating gawin ito ng mag-isa na hindi tayo nagtitiwala sa kahit kanino. Ako na ang gagawa. Ako na ang bahala rito. No, 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 no. Nakuha ko. Iyan ang kabilang extreme. O ang kabilang extreme ay nagiging masyado tayong passive. You know, gaya ng mentality na ito, na bahala na mentality, na iniisip nating ito na yon. Kung dumating ang bagyo, okay. Kung dumating ang baha, okay. Kung kailangan kong mag-evacuate, okay. Wala na tayong pakialam. At iyan ay 2 polar extremes ng ating mga tendencies kapag tayo ay humaharap sa isang bagyo. Kahit literal o kahit bagyo sa ating mga buhay at maging dito sa kwento na kababasa lang natin, pati si Jesus, ang Diyos mismo at ang mga alagad ay nakaranas ng bagyo. Sa verse 24, sinasabi, narito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa dagat, kaya ang bangka ay halos mapuno na ng mga alon. Ngunit si Jesus ay natutulog. Hindi ko alam kung ilang beses nyo na nabasa ang passage na ito, pero para sa akin, kapag binabasa ko ito ng paulit-ulit, gaya ng talaga ang King of Kings, ang Lord of Lords, akala ko alam niya ang lahat, alam ko. Akala ko nandoon na siya, nandoon na si, medyo daday siya sa hinaharap. Bakit dumanas pa rin siya ng bagyo? Ang tanong ay, paano tayo tumutugon sa mga bagyo sa ating mga buhay? Tingnan natin ang mga alagad. Okay, ngayon meron tayong Jesus, ang Diyos. You know, ang makapangyarihan. At meron tayong mga alagad. At sa tingin ko makikita natin ang ating sarili sa mga mata, sa mga buhay ng mga alagad. Dahil dito ang totoo ay ang mga alagad na ito ay kasama na si Jesus sa buhay. Siguro mahigit 1 taon na ngayon, ang Diyos mismo kasama na nila sa buhay. Nakakita na sila ng maraming magagandang bagay kasama siya. At gayon pa man ay nakaranas pa rin sila ng bagyo. Kung tayo ang mga alagad. Medyo nakakalito, di ba? Parang dapat ay kasama ko ang isang tao na poprotekta sa akin, ang isang tao na hindi dapat nakakaranas ng kahit anong problema. At gayon pa man ay nakaranas pa rin sila ng bagyo. Kasama niyo ba ako? Siguro ang maaari nating matutunan mula rito ay siguro baka lang dapat na nating itigil ang pag-interpret sa mga bagyo bilang mga failures. Mga bagyo, problema, mga pagsubok, kalungkutan, tribulation, sakit, nalagpas na sa ating kontrol. Sa halip, meron akong ilang mga tanong dito.
kung haharap tayo sa mga pagsubok dahil hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung saan, pero haharap tayo sa mga bagyo sa ating buhay. Kung pupunta ka rito, haharap ka, nandoon ka sa gitna ng isang bagyo. Welcome sa club. Kung isa ka rito na gaya ng masaya ang takbo ng buhay mo, wait lang. Pero narito, ang mga tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili. Sino ang nagiging ako sa gitna ng mga pagsubok na ito? Sa gitna ng bagyo? Dahil hindi natin na itatanong ang mga tanong na ito agad. You know, gaya ng kung nabangga mo ang iyong sasakyan sa gitna ng EDSA branch, pumunta ka ba rito para mamatay? Gaya ng, hindi mo naiisip na itanong sa amin gaya ng, God, sino ang nagiging ako sa gitna ng EDSA? Right. Pero sinasabi sa atin ng Biblia, sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4, mga kapatid, kapag ang mga problema ng kahit anong uri ay dumating sa inyo, ituring ninyo itong isang pagkakataon para sa, wow. Salamat sa inyong participation. Salamat para sa isang pagkakataon para sa malaking kagalakan. What? Para sa. Alam nyo na kapag ang inyong pananampalataya ay sinusubok, ang inyong endurance ay may pagkakataong lumago. Kaya let it grow. Let it grow. Let it grow. Pero kapag ang endurance ay ganap nang na-develop, kayo ay magiging perpekto at kumpleto, walang kailangang anuman. Hindi di ba yun ang pinaka-encouraging? Pero sa parehong pagkakataon, isang bittersweet na verse sa Biblia gaya ng, yes, dadaan tayo sa mga pagsubok, pero kailangan nating makita ito bilang isang pagkakataon para sa malaking kagalakan at isang pagkakataon para lumago. Ang susunod na tanong ay ito, sino ba talaga ang kasama ko sa journey na ito sa gitna ng isang bagyo, pagsubok, problema? Sino ba talaga ang kasama ko? Ito ba ay self-reliance? Ito ba ay ang ating pag-iisip na kaya nating lutasin ang bawat problema ng mag-isa? O ito ba ay pagiging passive? You know, isa sa mga bagay nung bata pa ako, dahil hindi ako lumaking Christian, walang nagturo sa akin, paano ang tungkol kay Jesus? Lagi kong sinasabi ang term na ito sa Tagalog, bahala na Lord, narinig nyo na ba yon? Gaya ng, kayo na po ang bahala Lord. At lagi kong iniisip, Lord, hindi ako mag-aaral ngayong araw, pero bahala na Lord, hindi ako nag-aaral. Kung bumagsak ako, kayo na po ang bahala. Hindi ako mag-a-apply para sa kahit anong trabaho. Pero naniniwala ako para sa isang malaking job opportunity at promotion na Lord. Pero ito ay actually pagiging passive. Hindi ito itong biblical surrender. Paano kung sabihin natin kaya nating gawin ito ng magkasama, Lord? Kaya nating gawin ito ng magkasama, Lord. Oh Lord, dahil ang Diyos ay talagang kayang gawin ang kahit anong biblical, pero siya ay isang banayad na Diyos na naghihintay para sa atin na makipag-partner sa Kanya. Ang Diyos ay naghihintay para sa gaya ng, pwede mo akong tanungin ng kahit ano. Hey, pwede mo akong hanapin. Pwede ka talagang kumatok sa aking mga pinto at ang mga pinto ay bubuksan. Dahil kung si Jesus ay nasa aming bangka, mayroong kapayapaan, mayroong literal na tulog, at mayroon ding pahinga. Sa John chapter 16 verse 33, sinasabi, narito, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin dito sa lupa. Magkakaroon kayo ng maraming pagsubok at mga kalungkutan. Pero laksan nyo ang loob nyo dahil tinalo ko na ang mundo. Itong verse na ito ay parang isang alon. Parang, yes, kasama nyo ako. Mayroon kayong kapayapaan sa akin. Pero alam nyo kung ano, haharap kayo sa mga pagsubok. Haharap kayo sa mga kalungkutan. Hindi sinasabi ni Jesus na ang buhay ay magiging perpekto. Naging tapat siya tungkol dito. Haharap tayo sa mga pagsubok sa mundong ito. Pero alam nyo kung ano, ang verse na ito ay nagtatapos sa isang encouragement na laksan ang loob. Isa itong action point na, hey anak, laksan ang loob dahil tinalo ko na ang mundo. Ang pagkakaroon ng isang bagyo ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Maaaring nandoon tayo sa kalooban ng Diyos. Maaaring nandoon tayo sa perpektong kalooban ng Diyos. At nakararanas pa rin ng bagyo. At baka narito ka, meron kang tanong na bakit naging Christian ako or nagsimula akong mag-church, nagsimula akong mag-attend ng isang connect group, nag-sign up ako para sa conference, bumili ako ng lemonade para sa mga youth guys, at pagkatapos ay humarap ako sa mga kalungkutan at mga pagsubok at mga bagyo, maaari silang magkasabay. At nung
iniisip ko ito, siguro ang goal ay hindi ang isang storm-free life. Siguro ang goal ay hindi gaya ng isang problem-free life. Pero siguro ang goal ay isang storm-proof life. Isang problem-proof life. Isang buhay na si Jesus ang nasa gitna ng ating mga buhay. Amen. Dahil ito ang pinaniniwalaan ko. Yes, yun ang point ko. Ang mga bagyo ay bahagi ng ating journey. Yes, ang mga bagyo ay bahagi ng ating journey. Pero naniniwala ako na ang bagyo na kinakaharap natin ngayon ay pansamantala at hinding-hindi magkakaroon ng huling salita. Dahil si Jesus ang may huling salita. Maari ko bang marinig ang isang amen? Ang bagyong iyon na iyong kinakaharap ay temporary. Ang super typhoon na iyong kinakaharap ay temporary. Kahit Yolanda, Odette, Pablo, superstorms, bagaman ang iba ay nagtagal, no? Ito ay temporary. Kung ano ang kinakaharap mo ngayon ay hinding-hindi magkakaroon ng huling salita. Si Jesus ang may huling salita. Come on. Maaari ba nating bigyan si Jesus ng isang shout of praise sa lugar na ito? Dahil siya ang may huling salita? Point number 2. Mayroong kapayapaan sa kanyang bangka. Nakaramdam na ba kayo ng sobrang proud, confident tungkol sa isang bagay? You know, sino rito ang nakaramdam ng pagiging proud? Okay, 5 tao ang nagtaas ng kamay. At ang lahat ay isang failure. Okay? Naiintindihan namin. Welcome sa church para sa mga imperfect na tao. Ako, nakakaramdam ako ng pagiging proud tungkol sa ilang mga bagay sa buhay ko. At para sa akin, isa sa mga yon, isa sa marami. Wow! Ay natuto ako at tinuruan ang sarili ko kung paano maglaro ng pickleball. You know, gaya ng naglalaro na ako sa loob ng 2 taon ngayon, masasabi kong ako ay isang mahusay na player. Hindi ko sasabihin ang aking duper, pero ito ay 4.0. Kaya para sa akin, ito ay pickleball. Pero nung nakaraang ilang buwan dahil kay Alex Eala, you know, sino-sino? Kami ng asawa ko ay nagsimulang maglaro ng tennis. You know, gaya ng kumuha kami ng coach, nagsimulang maglaro ng tennis at amazing. Mahirap, super hirap. Ito ay bagong bagay. Sino rito? May mga tennis players ba rito? Magkikita tayo bukas. Pero nung nakaraang linggo, isa sa aming magagaling na church members ay narito talaga. Pero hindi ko papangalanan. Kaya tinanong niya ako, hey, ano ang bagong ginagawa mo? At sabi ko, nagsimula na talaga akong maglaro ng tennis. At ito ang literal na sinabi niya. Wow, nice, good for you. Sa wakas, isang totoong sport. Hindi ko siya titingnan pero nadoon siya sa pang-4 na row, sabi niya. Sa wakas, isang totoong sport para sa inyo, pastor. Oh my, bagaman, nagpapagal ako para sa. Pero, you know, sinusubukan kong hindi ma-offend. Hindi pa ako nandoon pero papunta na ako. Well, para sa akin, sabi ko sa kanya, kung ang pickleball ay hindi isang totoong sport, ano ang esports? And sports, hindi ko alam. Kausapin niyo siya, narito siya. Pero ito ay parehong bagay sa mga alagad. Malamang ay nararamdaman nila ang pagiging secure, confident, you know, nakita na nila, you know, ang kitongin na pinagaling, you know, ang centurion servant na pinagaling, gaya ng biyanan ni Peter. Hindi ako sigurado kung gusto ni Peter na mapagaling siya, pero pinagaling sa pangalan ni Jesus. Nandun siya agad at pinagaling ni Jesus. Sa puntong ito, nakita ito ng mga alagad, nasaksihan ito, na napakaraming himala ang ginawa ni Jesus na ang kanyang kapangyarihan. Nakita nila kung paano siya nagpalayas ng mga demonyo sa mga tao at inilagay lang sa bakon, you know, sa mga baboy. Hindi ko alam sa inyo gaya ng, hindi ako nandoon pero dapat ay nararamdaman ko ang pagiging super confident at assured at secured. Hindi ko dapat nararamdaman ang pagiging afraid or scared or fearful. Pero gayon pa man, Matthew chapter 8, talata 26. At sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong may maliit na pananampalataya? Maaari nating makita rito na ang tunay na laban sa verse na ito at sa kwentong ito ay hindi ang bagyo. Ito ay takot. Bakit kayo natatakot? Si Jesus na mabait at banayad ay hindi tinatawag ang bluff. You know, hindi sinasabi kung ano ito, pero sinasabi lang ng hindi direkta, bakit kayo natatakot? Bakit ka natatakot? Aking anak, aking anak. Bakit ka natatakot? Kaya ang tanong ko ay narito sa silid na ito. Anong takot ang patuloy na lumalabas sa ating mga buhay? Iyon ba ay takot na idinulot ng iba? O iyon ba ay takot na idinulot natin? You know, dahil minsan
gumagawa tayo ng sarili nating bagyo ng takot. You know, si Pastor James, pinag-usapan ito na may tendency tayong gumawa ng sarili nating mga movies sa ating ulo. You know, nandoon na tayong lahat, di ba? You know, nakagawa na ba kayo ng movie sa inyong ulo? Ginawa ko, okay, o nakikita ko kayo. Maaari ko bang makita kayo? Sumasang-ayon ako. Nandoon na tayong lahat na nag-o-overthink sa gabi. Siguro nahanap natin ang pinakamadilim na lugar sa ating kwarto at nagsimulang isipin ang worst case scenario. Lagi tayong biktima sa kwento. Oh, come on, no love story. Who loves me? Walang nagfo-follow sa akin sa Instagram, hindi nila ako pinalo back. Gaano katagal ako dapat maghintay? Hindi ko sila dapat i-follow. Nararamdaman na ang mundo ay laging laban sa atin. Kahit iniisip na ang Diyos ay minsan hindi fair. Ako lang ba? Ako lang ba kapag nararamdaman ko iyon minsan? Wala pang nangyayari sa atin pero ang ating isip, ang mga cyclones sa ating mga isipan ay nakagawa ng isang bagyo ng takot. Narito ang bagay. Ang mga alagad na sinabi kong nakasaksi sa mga himala. Nasa kanila si Jesus sa kanilang bangka, pero gayon pa man ay mayroon silang takot sa kanilang mga puso. Kaya ang tanong ngayon ay, kung alam mong nadoon si Jesus sa ating bangka, bakit pa rin tayo natatakot? Siguro yun ang pinaka-logical, practical na tanong na maaari nating itanong sa ating sarili. Ito ay dahil tao pa rin tayo. Hindi tayo superhuman. Tao pa rin tayo. Tayo ay imperfect. Meron tayong tinatawag na emosyon. At sa parehong pagkakataon, gumagawa tayo ng sarili nating takot. Pero ang pagiging tao ay hindi nagbibigay sa atin ng excuse para matakot dahil ang totoo ay kung ano ang ating pinalalaki, ang siyang nagtatakda ng ating kapayapaan bilang mga tao. Mayroon tayong desisyon, isang pagpipilian na dapat gawin. Ano ang ating papalakiin? Kapayapaan ba o takot? Ang tanong ngayon ay ano ang iyong pinalalaki? Ano ang iyong pinalalaki? Tingnan mo ang tao sa tabi mo. Palakihin mo ang kanilang mukha, ang kanilang mga pimples, o ikaw ba ay nakikita mo ba ang magandang mukha? You know, kataka-taka, kagila-gilalas na ginawa. Ngayon, ano ang ating pinalalaki? Kung man lang ay nag-elementary ka, malamang ay nakakita ka na ng magnifying glass. You know, at ang ginagawa ng isang magnifying glass ay kapag itinuon mo ito sa isang bagay, kahit sa pinakamaliit na langgam, gagawin nitong ang langgam na yon, ang bagay na yon ay talagang malaki, kaysa sa kung ano talaga ito. Diba? So ito ay parehong bagay sa ating sitwasyon, sa ating mga buhay. Mayroon tayong spiritual magnifying glass na ito. Pinalalaki ba natin ang bagyo, ang ating sitwasyon, kung gaano kasama ang ating sitwasyon, kung gaano tayo kahirap. Pero nakakuha lang tayo ng 20 likes sa ating eye na ginawa natin sa loob ng isang oras. Dahil ginagawa natin na ang ating problema ay nagiging mas malaki at mas malaki at mas malaki at mas malaki at mas malaki. Guess what? Good news. Kung papalakiin mo ang isa na may control sa bagyo. Hindi ko sinasabing hindi mo kailangang harapin ang iyong problema. Siguro bukas ay nandun pa rin ang parehong workplace mo. Nandun pa rin ang parehong boss mo. Dumaranas ka pa rin sa parehong sakit. Pero sa sandaling papalakiin natin ang isa na may control sa bagyo, ang moment na yon na itinuon natin ang ating mga mata sa Kanya. Ang ating mga bagyo at sitwasyon ay nagiging mas maliit. Wala na itong say sa ating buhay. Pinalalaki natin ang katotohanan kung sino siya. Ano ang ating pinalalaki sa ating buhay? Takot ba ito? Kalungkutan ba ito? Mga pagsubok ba ito? Ito ba ay ang ating mga failures, ang ating rejection? O ito ba ay ang faith na mayroon tayo? Ang faith ay hindi nangangahulugang maaari kang tumalon agad at pagkatapos ay maalis ang iyong mga problema. No. Gagdan, wag yung itong gagawin sa inyong mga anak. Pero kapag inyong pinalaki kung sino siya, ituon natin ang ating mga mata sa Kanya. Dahil alam nyo kung ano, yun malamang ang pinaka-wisest na bagay na dapat gawin. Dahil sa sandaling papalakiin natin kung sino siya, alam natin na siya ay mabuti. Makikita natin ang Kanyang character, na siya ay tapat, na siya ay darating, na siya ay laging on time, na siya ay mabait, na siya ang ating tagapagligtas, na ililigtas niya tayo. Siya ang may control. Sinasabi sa Isaiah chapter 41, verse 10,
Huwag kang matakot dahil ako ay narito. Come. On, sabihin niyo kasama ko ng may buong tiwala. Huwag kang matakot dahil ako ay narito. Huwag kang manghina dahil ako ay narito. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aalalayan kita ng aking matagumpay na kanang kamay. Ang picture na sinasabi sa atin ng verse na ito, aalalayan tayo ng Diyos kahit na wala tayong lakas, kahit na wala tayong tapang. Aalalayan ng Diyos ang ating mga kamay na sinasabing tayo ay matagumpay sa mga bagyo na ating kinakaharap. Ang tanong ay, nagtitiwala ba tayo kay Jesus o alam lang natin ang tungkol sa Kanya? Tayo ba ay nagtitiwala sa Kanya? Narito sa ating puso o alam lang natin ang ideya na mayroong Diyos sa isang lugar na tumatakip sa tent na ito at ginagawang mas mainit ang lugar na ito dahil sa Holy Spirit at sa apoy? Mayroon ba tayong relasyon sa Kanya o mayroon tayong relihiyon, Pilipino? Alam niyo kung ano ang ibig sabihin nito? Meron ba tayong relihiyon lang? Meron ba tayong title lang? O siguro meron lang tayong a title sa ating birth certificate? Sinasabi nito, Catholic, born again, Christian, dadada, dahil ang mga bagay na iyon ay dalawang magkaibang bagay. Dahil kung meron tayong relasyon sa Kanya, ito dapat ang ating response. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Kasama niyo ba ako? Ako? Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6, sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa sa lahat ng iyong mga paraan. Magpasakop ka sa Kanya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kung nagtitiwala tayo kay Jesus, kung mayroon tayong relasyon sa Kanya, ito ang ating angkray ng ating mga puso sa gitna ng bagyo. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso ko. Hindi ko gustong magtiwala sa sarili kong plano, sa sarili kong pagkaunawa, sa sarili kong plano, sa sarili kong lakas. Pero isusuko ko. Isusumiti ko ang lahat ng aking mga paraan sa Kanya. At alam nyo kung ano? Inaalis nito ang lahat ng pressure sa Kanyang balikat sa ating buhay dahil itutuwid niya ang ating mga landas. Pagbalik sa Matthew chapter 8, talata 26, at siya ay tumayo at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Gusto ko lang mag-focus sa bahaging iyon kung saan si Jesus ay bumangon, tumayo, at sinaway niya ang mga alon at ang dagat. Sa pamamagitan lang ng isang salita mula kay Jesus, ang isang biglaang moment ay maaaring mangyari at iyon ang pinaniniwalaan ko, itong moment na ito sa mismong service na ito. Isang biglaang moment kung saan ang Diyos, yes, pinagaling sa pangalan ni Jesus. Cancer, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Mga financial challenges na mayroon ka sa isang sandali. Kaya ng Diyos na tumayo lang at sawayin ito at sabihing mayroong isang malaking katahimikan sa ating buhay. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng isang bagyo, kundi ito ay ang presensya ni Jesus. Amen. Huling point at point number 3, ang kanyang bangka, hindi sa akin, mayroong. Maraming mga moments kung saan tayo mismo ang nagpapatakbo ng ating sariling bangka. Kung mayroong leak sa ating bangka, naglalagay tayo, inilalagay natin sinusubukan nating ayusin ang leak. Kung mayroong tubig sa loob ng ating bangka, inaalisan natin ito ng laman. At ito ay, gaya ng, kaya ko ito. Resilient ako, Pilipino ako, hey, iyan talaga ang origin ng sayaw na yon. Pero narito sa verse 23, ang unang verse rito, nung sumakay siya sa bangka, nung sumakay si Jesus sa bangka, panoorin niyo ito. Ang kanyang mga alagad ay sumunod sa kanya. Ang mga alagad, makikita natin ang ating sarili sa mga alagad. Sumunod sila sa kanya. Iyon ay kanilang sariling pagpipilian. Malamang ay hindi sila pinilit ni Jesus na sumakay sa bangka na ito. Malamang ay maraming bangka sa paligid ng area. Pero sumunod sila sa Kanya. Hindi ko alam kung alam nyo kung saan ako papunta rito. Pero ito ay ating pagpipilian. Ang Diyos ay, hindi tayo pipilitin. Magpakailanman at magpakailanman, maaari nating patakbuhin ang sarili nating bangka. Maaari tayong magkaroon ng ating spiritual sa ating mga buhay. Maaari tayong magsinungaling para iligtas ang sarili nating bangka.
Pero kapag sumunod tayo sa Kanya, kapag sinunod natin siya, kapag tumalon tayo sa Kanyang bangka, hindi lang tayo na doon sa isang random na bangka. Na doon tayo sa Kanyang 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 bangka. At si Sarian, Isaiah 40 verse 31. Pero yung mga na doon sa Kanyang bangka na umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng kanilang lakas. Wow! Sila ay lilipad ng may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Isaiah 43 verse 2, sa kanyang bangka. Kapag dumaan tayo sa mga tubig, ako ay sa iyo. Napakalaking pangako. Kapag dumaan ka sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag lumakad ka sa apoy, kapag ikaw ay hindi ka masusunog. Ang mga apoy ay hindi ka tutupukin. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. May kailangang makarinig niyan. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo sa mga highs at sa mga lows. Ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo sa pinakamadilim na lugar ng iyong buhay. Ako ay sa iyo sa iyong sakit. Ako ay sa iyo sa mga valleys. Ako ay sa iyo sa mga mountain tops. Ako ay sa iyo sa iyong kakulangan. Ako ay sa iyo. Ako ang iyong pastol. Itong church na ito ay, lagi nating sinasabi ito, itong church na ito ay hindi binuo sa iilang superstars lang, pero tayo ay ang ating church na umiiral dahil mayroon tayong daan-daan. Kung hindi man libu-libong mga tao na magsasakripisyo para lang mapagana itong church na ito. At isa sa aking mga pinakamatalik na kaibigan, isa sa aking mabubuting kaibigan, si Pastor John Ramos. Maari ba nating bigyang pugay si Pastor John Ramos? Nandito siya sa harap. Isa siya sa mga pinakatapat na volunteers nung mga nakaraang panahon. Sumisipot siya, nagtatrabaho siya ng night shift. Sumisipot siya sa ating mga daytime meetings. Hindi pa natutulog, pero sumisipot sa mga meetings. Volunteer lang siya noon. Hindi pa nga siya binabayaran. Malamang ay hindi niya rin gustong magtrabaho sa church sa puntong iyon, pero itinuturing ko siya na isa sa mga pillars ng church na ito. Wala tayong connect material kung hindi dahil sa kanya, siya ang nagpaplano ng lahat ng mga bagay na yon. Kaya kung hindi ito maganda, sisihin nyo lang siya, hindi kami. Isa siya sa mga pinaka-loyal at napakasipag na mga pastors na mayroon tayo. Pero karamihan sa atin balang araw parang in and out lang tayo. Kamusta ka? Mabuti? Fist bump, pero minsan hindi natin naririnig ang mga kwento ng mga tao na ating nakakasalamuha. Tinanong ko siya kung maasi ni Mara Jerper Bar paibahagi ang kanyang kwento dahil iyon ay isa pa ring bagay na nung una ko siyang nakilala, ibinahagi niya ang kwentong ito gaya ng ako ay isang mess, naiiyak ako. Kaya heto na, tinanong ko siya na isulat ito. So noong 2017, nakakita ang mga doctors ng tumor sa kanyang malaking bituka. Dumaan siya sa mga surgery complications at gumugol ng 6 na buwan na labas-pasok sa mga ospital. Umiinom ng 13 medications sa isang araw. Siya ay mahina at ganap na umaasa sa iba. Ang mga sandaling iyon ay nagpahina sa kanya physically, emotionally, at spiritually. Walang solid na pagkain, walang lakas, palaging multiple hospital rushes at isang cycle ng sakit na puno ng mga hindi masagot na mga bakit na tanong. Bakit Lord? Bakit ako? Bakit ito? At ito, may 2018. Ilang buwan ang lumipas, siya ay nawawala at nadoon siya sa kanyang pinakamababa na mag-isa sa ospital na kwarto na ito. Sinaba niya ito. Lord, kung ito na yun, handa na ako. Pero kung hindi pa, pagalingin niyo ako. At paglilingkuran ko kayo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Napakadelikadong panalangin. Hindi ko siguro ipagdarasal yon. Napakadelikadong panalangin. Pero ang sandaling yon ang nagbago ng lahat para sa kanya. Hindi dahil mayroong mga sagot sa lahat ng kanyang mga tanong o ang mga bagyo ay humupa agad. Sana ay nangyari yon. Pero pinili niyang tumalon sa bangka ng Diyos sa pagkakataong ito at magtiwala sa Kanya kahit na hindi naiintindihan ang lahat. Mas marami siyang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Noong Agosto 2018, sa kanyang paghahanap ng mga sagot, nahanap niya ang Favor Church. Umattend siya ng Presence Nights.
Umattend siya sa community. Naranasan niya ang tunay na kagalingan na hinahanap niya. Hindi lang physically, hindi lang sa kanyang katawan, kundi malalim sa loob ng kanyang soul. Ang kanyang kagalakan ay unti-unting bumalik. Dahil na doon sa bangka ng Diyos, naakay siya na sumali sa isang grupo at kalaunan ay nag-apply at nagtapos sa Favor College. Ngayon siya at ang kanyang kamangha-manghang asawa, si Maris, ay naglilingkod bilang isa sa ating magagaling na mga pastors. Narito sa Favor Church, inaakay ang iba para maranasan ang parehong kagalingan, ang parehong biyaya, ang parehong layunin na mayroon si Jesus para sa kanila. Hayaan niyo akong sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat para maniwala na ang Diyos ay nasa iyong bangka. Hindi pa huli. Kung dumaranas ka ng sakit, kung ikaw ay bankrupt, kung dumaranas ka sa kawalang posibilidad sa iyong buhay, hayaan niyo akong sabihin sa inyo, Jesus is in iyong boat. Bakit hindi ka tumalon at sabihin sa Kanya, ano ang pinagdadaanan mo? Dahil itinaas niya. Siya ay handa na. Siya ay naghihintay para sa iyo. Siya ang may plano sa hinaharap at isang layunin para sa iyong buhay. Hayaan niyo akong sabihin sa inyo, mayroon tayong daan-daan kung hindi man libu-libong mga kwento ng mga patotoo. Kapag ito ay hindi. Hindi ito logical. Napaka-illogical nito. Irrational na tumalon sa kanyang bangka nang hindi naintindihan ng step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero alam niyo kung ano, kapag sinabi nating na doon tayo sa kanyang bangka, gaya lang ng mga alagad, sumusunod tayo sa kanyang bangka. Hinahayaan natin siya na gawin ang kahit anong gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Binibitawan natin ang kontrol. Isinusuko natin ang sarili nating bangka, ang aming wooden boat. Hindi tayo pupunta para makontento sa isang wooden boat. Ngayon pupunta tayo sa isang secured. Nagtitiwala tayo sa Kanya dahil siya ay nasa aming bangka. Ngayong araw, hindi ako nagsasalita na nag-pre-preach mula sa pagiging perpekto. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung ano ang inyong kinakaharap ngayon. Hindi ko alam kung ano. Well, ano ang inyong tinatamaan? Anong higante ang inyong nilalabanan ngayon? Pero narito ako para sabihin sa inyo na siya ay nasa inyong bangka. Kasing simple lang iyon. Siya ay nasa inyong bangka. Siya ang totoo. Siya ay nasa inyong bangka. Siya ay nasa aking bangka. Siya ay nasa aking bangka. At gusto ko na makasama kayo para maniwala at ideklara at i-claim at tanggapin sa inyong buhay. Kaya nyo bang gawin ito at sabihin siya ay nasa aking bangka ng 10 beses. Siya ay nasa aking bangka, 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 siya ay nasa aking, siya ay nasa aking bangka, siya ay nasa aking bangka, siya ay nasa aking bangka. God, sa aking financial struggle, kayo ay nasa aking bangka, sa aking paghihintay, siya ay nasa aking bangka, sa aking brokenness, siya ay nasa aking bangka, sa aking mga katanungan, siya ay nasa aking bangka, sa aking kalituhan, siya ay nasa aking bangka, sa aking sakit, siya ay nasa aking bangka sa mga pagsubok at tribulation, siya ay nasa aking bangka, sa aking sakit, sa pain at sorrow at rejection at shame, siya ay nasa aking bangka. Para sa mga nanonood online o siguro na doon kayo, talaga lang nararamdaman ko lang mula sa Holy Spirit na doon ka sa gitna ng isang imposibleng sitwasyon na kahit ang mga doctors ay nagsasabi, walang chance. Sa iyong dialysis sa pangalan ni Jesus, siya ay nasa iyong bangka. Para sa mga dumaranas ng cancer, Jesus. Ngayon, sa chemotherapy, Jesus, kayo ay nasa aming bangka. Dear, He is in iyong boat. 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 He is in aching voice. Hindi ko alam kung gaano katagal ko kailangang sumigaw, pero gusto kong ipaalala sa lahat dito na siya ay nasa ating God will not allowed. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Siya ay nasa ating bangka. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok o mga bagyo ang ating kakaharapin. Hayaan niyo akong sabihin sa inyo, siya ang Diyos na may kontrol. Siya ay makapangyarihan. Siya ay tapat. Siya ay Diyos at mahal niya kayo at ako. Siya ay nasa aking bangka. Hayaan niyo itong tumimo sa loob ng isang sandali dahil naniniwala ako na kung si Jesus ay nasa ating bangka, hindi tayo lulubog. Hindi tayo malulunod, hindi tayo lulubog, hindi tayo malulunod, hindi tayo lulubog dahil siya ay nasa ating bangka. Napakagandang Jesus. So kung narito ka, pagod ka na sa paggawa ng buhay ng mag-isa.
Siguro tapos ka na sa pag-aayos ng sarili mong bangka, sa pagpapatakbo ng sarili mong bangka, sa pagsisikap na alisin ang lahat ng tubig sa loob ng iyong bangka, sa pagsisikap na gawin lang ang sarili mong lakas. At gusto mong isuko ang iyong buhay sa Kanya. Gusto ko na itungo ang inyong ulo, ipikit ang inyong mga mata. Ang Diyos ay nag-iimbita sa bawat isang tao rito na tumalon sa bangka na ito. Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong personal na Lord at Savior, lalapit ka ba sa Kanya at tanggapin siya bilang iyong hindi lang ang iyong tagapagligtas, kundi ang iyong Lord? Kaya kung ikaw yon, maaari mong itaas ang iyong kamay sa bilang na 3. Gusto naming ipagdasal kayo. 1, 2, 3. Come on, itaas ang iyong kamay. Hindi kami nagmamadali. Salamat para sa kamay na iyon doon. Narito sa gitna, narito sa tabi. Nakikita kayo ng Diyos. Come on, anymore. Itaas ang iyong kamay. Kaya kung itinaas mo ang iyong kamay, maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong puso ngayon at magdarasal tayo bilang isang pamilya. Ulitin nyo pagkatapos ko, salamat Jesus na mahal mo ako. Come on. Yan ang isang church. Salamat Jesus na mahal mo ako, inaamin ko, kung na ako ay nagkasala laban sa iyo, na pinatakbo ko ang aking bangka palayo sa iyo, pero ngayon ay bumabalik ako sa iyo. Tumatalon ako sa iyong bangka. Nagsisisi ako. At naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan, na tinalo mo ang kamatayan at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Lord, inaanyayahan kita na maging aking tagapagligtas, aking hari, at aking pinakamatalik na kaibigan. In Jesus' name I pray. Amen.